Hello guys! Hello Aries! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Aries. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat, para ito sa lahat ng Aries. I hope na makuha nyo yung energy Aries. Okay? Wow! So ang galing na ito kasi Aries, yung fear mo is reverse, so which is maganda, teacher. Nakikita ko sa linggong ito Aries na maraming realization. It's realization dito eh. 'Di ba? Parang sinasabi ng card mo na marami kang marirealize sa linggong ito na posibleng yung mga hindi magandang nangyari sa'yo for several months or years, okay, ay posibleng magbibigay ito sa'yo ng realization. So, ibig sabihin yan, ano man itong pinagdadaanan mo o pinagdaanan mo, kung past na yan, ay posibleng dala-dala mo yung lesson. Maganda to kasi yung mga tower moments sa buhay mo, yung problema, yung paghihirap, yung stagnation, hindi siya naging hadlang or hindi siya naging rason para maging bitter ka, mas naging better person ka. Kasi etong mga pinagdaanan mo, negative or positive man, is para siyang isang teacher sa buhay mo. Marami siyang lessons na natutunan ka. So, nakikita ko ang isang super wise, super napaka-wise na Aries dito na instead magalit siya, instead na magmukmok siya, positivity yung ini-impose niya. Okay? And fear, hindi ka natatakot. So, sa linggong ito, wala kang kinakatakutan. And dito naman, the loving woman, nakikita ko siya dito, if dati is sobra kang silosa, natatakot ka na mawala ng karelasyon or natatakot kang maiwanan or mag-isa, but now nakikita ko sa'yo dito na sobrang strong mo, sobrang strong, confident, and wala kang kinakatakutan. Kasi feeling mo lahat ng nangyari sa'yo may rason, which is tama naman, di ba? Okay, transformation, diba? So, kakasabi ko lang sa'yo eh. This week is start na to ng pagbabago sa buhay mo or may magbabago sa buhay mo. Yun talaga yung minamanifest mo, diba? So, trust the process, trust the universe, trust yourself. So, andito yung transformation is a big, huge transformation ito na mangyayari sa buhay mo. Kung dati sobrang mahina yung kalooban mo, mabilis kang umiyak, mabilis kang madismaya, madisappoint, but now, nakikita ko sir dito sa pamamagitan na itong mga trials na to and tribulations and mga stress tower moment na pinagdaanan mo, yung transformation na mangyayari sa buhay mo ay hindi ito expected eh, diba? Yung parang it turns out positive yung nangyari sa'yo na hindi maganda, instead na, di ba yung mga tao minsan, nagagalit sila, parang sinisisi nila yung Panginoon, nag-ormentado, but ikaw different yung scenario mo. Yung lesson mo dito is, the more na nasasaktan ka, the more na nagiging strong ka. And, lalabas ka dyan sa comfort zone mo or dyan sa situation mo na sobrang powerful. Transform ka eh, parang hindi mo even ikaw, hindi mo makikilala yung sarili mo. Kasi sobrang confident ka eh. Sobrang bago, parang bagong hulma, bagong buhay, parang. Okay, so 2 of Wands and wow. So nakikita ko sir dito Aries yung choices. Naka-focus ka sa meron kang binaplano. So, meron ka ngayong bagong ideas and bagong parang yung source of pag-asa, source of hope mo. And nakikita ko sir dito, doon ka nakafocus. Nakafocus ka sa plano mo for the future. Wala ka na doon sa past, wala ka din sa present na scenario mo. Ang focus mo ngayon is kung ano yung gagawin mo sa mga susunod na 2 years. Okay? And financially, yun yung focus mo eh. Parang ang focus ng mga Aries dito is paano nila mas may improve pa yung financial nila, which is yun yung matagal nyo nang minamanifest. And then dito sa 9 of Pentacles, sinasabi na yung wish mo
kung talagang ifo-focus mo yung sarili, kung ibibigay mo talaga yung 101% mo, makukuha mo talaga siya. Kasi the wish fulfillment to eh, diba? Lahat ng wini-wish mo, kung talagang ibibigay mo yung 100% na oras, energy, pagmamahal, talagang makukuha mo siya. Okay? O, sa loob, diba? Sabi ko. So, pwedeng 5 months from now, 5 months from now, 3 months from now, 2 months from now, may isi-celebrate ka. It's either celebration of love, or financial success, or freedom, or kung ano man tong wish na mafulfill, or ano man tong wish na makukuha mo. Okay. Meron ditong Aries. Okay, comment down below. May Aries dito na in a relationship siya. And nasa long distance relationship. Tapos, hindi niya alam na it's either niloloko siya ng karelasyon niya, or siguro nasira yung foundation niya, yung plano niya. Like, gusto niya magpakasal, tapos hindi natuloy yung kasal. Gusto niya bumuo ng family, but parang hindi nangyari. And dumating sa point na napagod siya. Pagod na pagod dito, nasasaktan. Feeling niya, 'di ba? Naggumuho yung foundation na kinikreate niya. And isang tao ang posibleng mag-offer sa kanya ng support, ng assistance. Isang tao yung mag-offer sa kanya ng freedom, parang ganun. And ang taong ito ay posibleng siya yung magdala ng transformation sa buhay mo. So either hindi naman siya sinasabi ditong intimate, pero pwedeng friends, or pwedeng kakilala, yun, acquaintance, or dating kakilala. So trust. Kailangan mo daw dito ng tiwala. Medyo risky siya, but nandito yung transformation eh. 'Di ba? Kung gusto mo talagang mabago yung takbo ng buhay mo, gagawin mo yung lahat. Which is, kita mo to, sinasabi na yung pinagdadaanan mo sa ngayon na restrictions, stagnation, makakaalis ka na dyan. So, diba? Isa sa posibleng makatulong sa'yo para makaalis dyan is yung partnership, collaboration. It's either marriage, it's either friendship, it's either partnership sa work, or alliance, or kung sino man siya. So, pakicomment sa comment section, Aries, kung sino ito na bagong individual sa buhay mo na willing kang tulungan makapagsimula ng bagong buhay, na makaalis dito sa stagnation, sa restrictions, and ibigay sa'yo yung freedom. Parang ganun. Or pwedeng in relationship ka, tapos hindi ka ino-offer ng kasal ng past mo. And then out of the blue, may mag-o-offer sa'yo ng relationship na stable, kasal, or intimate. Parang kailangan mo dito ng masusing pag-iisip. Okay, so huwag kang masyadong magpanic. Pag-isipan mo mabuti, pero hindi yung overthinking na spending 24 hours a day na pag-iisip. Dapat yung lang, tama lang. Okay? Thank you guys. Bye!